magpasalamat sa Panginoon. Okay, hallelujah. Father God, Lord in heaven, Panginoon, Lord, tunay nga po, Panginoon, na kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ito po ay dakilang araw. Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw po ay tunay na tapat sa iyong mga pangako, Panginoon, sa amin, Panginoon. Hindi ka nagkulang, Panginoon, bagkus labis-labis ang mga biyaya mo, pagpapala mo sa aming mga buhay, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, tanging ikaw lamang ang mabibigyan namin ng karangalan, ikaw lamang ang mabigyan ng kaluwalhatian, at ikaw lamang ang mabigyan ng tunay na parangal, Panginoon. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, samahan mo po ako, Panginoon, sa aking po pagbabahagi ng salita. Tago mo po ako sa likuran, Panginoon. Tanging boses mo lamang ang siyang marinig, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy, Panginoon, na kami po ay magpapasalamat sa guidance and protection na ibibigay mo sa aming pag-aaral ngayong gabi. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hindi po, tayo po ay mag-start po sa ating pag-aaralan. Ano po? Ang pag-aaralan po natin ay yung pong ito po ay lagi na po itong ibinibigay, no? Paulit-ulit po itong isinishare. Iba't ibang mga pastors ang nagbabahagi na nito, pero iba't ibang mga revelasyon ang binibigay ng Panginoon. Yung pong ating pag-aaralan ay dito po sa Herbio 11:1. Tungkol po ito sa pananampalataya. Ano po? Yung pananampalataya. Yung ano ba yung pananampalataya? Sabi ganyan. Marami po ang nakakaalam kung ano po ibig sabihin ng pananampalataya, no? At basahin po natin yung ating pong text, no? Sabi dito sa Herbio 11:1. Sabi niyan, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Mga bagay na hindi natin nakikita. Katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. No? Ang tanong po dito ano ang pananampalataya? Po, ano ang pananampalataya? Meron kasi malimit pag tinanong natin ng isang tao, ano bang pagkakaalam mo tungkol sa pananampalataya? At marami sa mga Kristiyano ang nagsasabi yung pananampalataya ay pagtitiwala. So maraming silang interpretasyon na sinasabi tungkol sa pananampalataya. Pero po ang pananampalataya, sabi nga niyan, ang pananampalataya equals tiwala plus katiyakan. Katulad ng sinasabi po diyan na katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. No po? Sabi nga po rito, hindi ito basta pag-asa lang. Hindi ito basta pag-asa lang. Ito ay tiwalang buo na ang Diyos ay tapat. Yun po yung pananampalataya natin, na yung nagtitiwala tayo na ang Panginoon lagi ay tapat. Tapat ang Panginoon. Kahit hindi pa natin nakikita yung ating mga ipinapanalangin o wala pa tayong nakikitang resulta doon sa ating pinapanalangin. Pero andun na yung pagtitiwala natin, pananampalataya natin na mangyayari kung ano man yung ating hinihiling, yung ating ipinapanalangin. No po? Kaya napakahalaga po ng verse nito, no? Maraming Kristiyano ang tunay na maraming ipinapanalangin. Maaring material things, o maaring sa trabaho, o maaring sa negosyo, o marami ipinapanalangin ang isang tao. Pero marami ring Kristiyano ang hindi nakakatanggap dahil doon sa mga bagay na ipinapanalangin nila. Bakit po? Kasi unang-una po, ipinakikita rito na dapat ang pananampalataya ay pagtitiwala. Marami po ang naiinip. Maraming naiinip
Yung patient, nawawala yung patient. No po? Puntahan po natin yung Romans, no po? Romans chapter 4, verse 20 to 21. Sabi po dyan sa Romans 4, 20, 21 po, hindi siya nag-aalilangan sa pangako ng Diyos. Hindi siya nag-aalilangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Ibig sabihin, pinakikita po dyan na lalo pa siyang tumibay. Lalo pa siyang tumibay. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya. Hindi siya nag-alinlangan, no po? Kundi siya po ay tumibay pa sa kanyang pananampalataya at nagpuri sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ang pinangako nito. Panginoon po ang nagsasabi dito po, no? Salita po ito ng Panginoon na sinasabi dito, lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Kung lahat po ng mga Kristiyano na nananalangin at dumudulog sa ating Panginoon, kung ito ang pinahahawakan ng isang Kristiyano, paring sa bawat panalangin ng isang Kristiyano ay natatanggap niya yung kanyang inihiling sa ating Panginoon. Kasi nga, lubos siyang naniniwala, natutuparin ng Diyos yung kanyang pangako. No po? Kasi tapat po ang Panginoon sa kanyang pangako. Punta po tayo sa 2 Corinthians, no po? 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Ito po ang sabi diyan sa 2 Corinthians 5:7 po. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Sipin niyo po, no? Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya. Pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Yung mga nakikita na natin, nandyan na yan eh. Pero meron pa tayong ipinapanalangin na hindi pa natin nakikita. Yun po yung ating tinatawag na, yung andoon yung ating pananampalataya doon sa bagay na ating ipinapanalangin na hindi pa natin nakikita. No po? Kaya tingnan po natin, napakabuti po ng Panginoon sa atin sapagkat kailanman ang Panginoon ay hindi naging sinungaling sa kanyang pangako. Sabi po rito, ang tunay na pananampalataya, ang tunay, ang tunay na pananampalataya ay hindi hinihintay ang ebidensya. Hindi hinihintay ang ebidensya, no po, bago maniwala. Ibig sabihin, gusto ng tao kasi ebidensya muna bago siya maniwala. No po, kailangan ipakita mo na ng Panginoon yung ebidensya na nandun na agad yung pinapanalangin bago maniwala ang isang tao. No po, kaya sinasabi dito, ang tunay na pananampalataya ay hindi hinihintay ang ebidensya bago maniwala. Nagtitiwala tayo dahil kilala natin kung sino. Nagtitiwala po tayo dahil kilala natin kung sino ang Diyos na siyang nangako. No po? Naniniwala tayo, kilala natin kung sino yung Diyos. Maliban na lamang kung sino yung Diyos na tinatawag ng ibang Kristiyano, no? Kaya tayo, naniniwala tayo dito na tapat ang Diyos, no? Naniniwala tayo na nakilala natin yung Diyos na ating ipinapanalanginan, yung ating nilalapitan, no? Kaya nagkakaroon tayo ng matibay na pananampalataya sa Kanya. Sa number 2 po, pananampalatayang nagtatagumpay sa mga hindi minamadali. Pananampalatayang nagtatagumpay sa mga hindi minamadali. Sa mga hindi minamadali, ano po yung mga hindi ibig sabihin, pag hindi minamadali, nandoon yung pagtsatsaga. Nandoon yung pagtsatsaga na paghihintay, no? Patuloy na dumudulog sa Panginoon, patuloy na naghihintay sa kalooban ng Panginoon hanggang sa sumagot ang Panginoon doon sa panalangin.
Punta po tayo sa, ito po ay, tungkol po ito kay Noah, ano po, kay Noe at kay Abraham, ano po. Noe and Abraham. Sabi sa Hebreo 11, chapter 7, at chapter 11, verse 7 and 8. Sabi po dito, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Isipin niyo ha, wala pang nakikita si Noe. Pero sinasabi na sa kanya ng Panginoon yung mga bagay na mangyayari. Pero hindi pa ito nakikita ni Noe. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ano po ang ginawa ni Noe? Sumunod siya sa Panginoon. Bagamat hindi niya pa nakikita kung ano, hindi niya pa nakikita kung ano yung bagay na mangyayari. Kaya lang, ano na agad yung pagsunod niya sa ating Panginoon dahil nananampalataya siya. Yung pananampalataya niya ay nandoon na agad. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya ay utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya. Sumunod nga si Abraham, bagamat hindi pa rin niya nakikita kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Diyos. Pero nandun yung pagsunod niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ibig sabihin, kaya nga sinasabi dito, yung pananampalataya ay pagtitiwala sa mga bagay na hindi pa natin nakikita na maaaring mangyari. Ito po yung sinasabi dito. Ito po yung nagpapatibay na si Noe at si Abraham sa kanilang pagsunod sa Panginoon, bagamat hindi pa nila nakikita kung ano yung iniutos ng Diyos sa kanila, pero nandoon na yung pagsunod na sa Panginoon. Noe, sabi si Noe, gumawa ng arko kahit walang ulan. Siyempre, sino po ba yung gagawa ng barko na hindi naman umuulan? Siyempre, nandoon lagi yung question. Ganun po tayo eh. Ganun po tayo lagi eh. Pag mayroong instruction ng Panginoon na laging naroon kaagad yung pag-comment natin sa inuutos sa atin ng Panginoon. Gumawa ng arko kahit walang ulan. Abraham, iniwan ang kanyang bayan para sa isang lupaing hindi niya alam. Andyan yung pagsunod nila, yung pagtitiwala nila, yung pananampalataya nila sa mga bagay na hindi pa nila nakikita. Kung ano yung bagay na ipinapagawa sa kanila ng Panginoon. Sabi dito, no, pananampalataya ang nagtulak sa atin. Pananampalataya ang nagtulak sa atin na sumunod sa Diyos. Kung wala yung pananampalataya niyan, kaya mo sumunod sa Panginoon? Kaya po ba natin sundin ang Panginoon kung wala tayong pananampalataya sa Diyos? No, kahit na malinaw ang landas, no? Kahit hindi malinaw ang landas na ating tatahakin. Ibig sabihin, naroon yung pagsunod. Naroon yung pagsunod natin sa Panginoon, no? Kaya pananampalataya ang nagtutulak sa atin na sumunod sa Diyos kahit hindi malinaw ang landas na ating tatahakin. No, hindi malinaw ang landas na ating pupuntahan. Pero naroon yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Di po ba? Parang pumunta ka sa doktor, nagpagamot ka. Kung wala kang pananampalataya sa doktor na yon, bibigyan ka ng gamot. Di ba? Iinimin mo ba yung gamot na yon kung wala kang tiwala doon sa doktor? Siyempre, iinimin mo yung gamot dahil may tiwala ka doon sa doktor. Di ba? Nagtitiwala ka sa doktor na yung gamot na binibigay niya sa iyo ay makakatulong sa iyo kung ano man karamdaman mo. Parang ganun din po ito sa ating Panginoon. Punta po tayo sa Kawikaan, na po? Sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Sabi po sa Proverbs, na po? Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Kay Yahweh ka magtiwala. Kay Yahweh ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan.
Marami po niyan. Marami po sa atin ng ganyan. Mas marunong pa tayo sa Diyos. Di po ba? Dahil ang katwiran natin, matalino tayo. Di ba? Matalino tayo. Nakapagtapos tayo ng pag-aaral. Naging cum laude tayo. Summa cum laude. Alam natin lahat. Kaya karamitan dyan, mas marunong pa tayo sa Diyos. Kaya sinasabi po dito, no? Kay Yahweh ka magtiwala. Hindi mo alam. Anytime, yung karunungan mo, kung ano man yung karunungan mo, katalinuhan mo, kung ano man yung talent na meron ka, na ipinagmamalaki mo sa Panginoon, kayang-kayang tanggalin sa iyo ng Panginoon. Kaya sinasabi rito, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, sa lahat po ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin, lagi nating alalahanin, ano man ang ating ginagawa, laging ang focus ng isipan natin, laging nandoon yung pag-aalala natin sa Panginoon. Ano man yung ginagawa natin, kung ikaw ay nagtatrabaho, isang kumpanya, lagi mong alalahanin na ang may-ari ng kumpanyang ito ay ang Panginoon, no? Ang Panginoon lagi nating ipopokus yung ating isipan doon sa mga bagay na alalahanin natin upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Naroon po yung gabay ng Panginoon sa bawat isa sa ating. Kung tayo ay nagiging matapat, kung tayo ay nagtitiwala, sumusunod sa ating Panginoon, naroon lagi ang gabay at patnubay ng ating Panginoon na kailangan maging matapat tayo. Na po? Number 3 po, pananampalatayang matibay kahit walang sagot agad. Pananampalatayang matibay kahit walang sagot agad. Marami po yan. Ito sinasabi na yung walang patient, walang tiyaga sa paghihintay. Mananalangin, okay, unang araw ng pananalangin, may kasabikan. Pangalawang araw, medyo tinatabangan na, naiinip na, no po? Naiinip na dahil naabot na ng linggo, 2 linggo na nananalangin, naabot na ng 1 buwan, no? Wala pang sagot ang Panginoon. Unti-unti nagbabago, unti-unti tinatabangan na, nalalamig na, hanggang sa bandang huli, kinalimutan na. Na po? Kaya sabi dito, pananampalatayang matibay kahit walang sagot agad. Na po? Sa Herbio chapter 11 verse 13 po tayo. Sabi po sa Herbio 11:13 po, silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako. Hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos. Ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Marami pong ganyan, natatanaw natin, pinakikita sa atin yung mga bagay na ating yung mga ipinangako ng Diyos. Pero ang nangyayari, hindi natin nakakamit. Bakit po? Bakit hindi natin nakakamit? Ano po? Gawa nga po ng kumisan, andun nga po yung panlalamig, no? Yung nawawalan niyang pagtsatsaga. Gusto pag nalalangin, pag nag-pray ngayon, gusto andiyan agad yung sagot ng Panginoon. Ganun po, no? Para bang meron siyang ipinatago sa Diyos. Para bang meron siyang ipinatago sa Diyos na bigay mo agad sa akin yung ipinapanalangin ko. Ano po? Kaya dapat maging matyaga tayo. Ano po? Kahit wala pang sagot, matuto tayo maghintay. Lamentation po, sa Lamentation chapter 3, verse 25 po. Ito po, no? Sabi po yan, sa Lamentation chapter 3, verse 25. Si Yahweh ay mabuti. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Si Yahweh ay mabuti, napakabuti po ng ating Panginoon. Higit sa lahat, napakabuti ng Panginoon doon sa mga nananalig. No? Nananalig, yung mga nananalig, nagtitiwala, nananampalataya sa Kanya, at yung mga umaasa sa Kanya. No?
Kaya kaya yung hindi natin nakikita, sabi nga diyan, parang humarap ka sa salamin. Humarap ka sa salamin, nananalangin ka, ang isang tao na nanalangin, para bang humarap ka sa salamin, hindi mo nakikita kung ano yung nasa likod ng salamin. Sa tuwing ikaw ay mananalangin, sa tuwing ikaw meron kang ipinagpipray, pag humarap ka, nakikita mo sarili mo. Pero yung sa likod ng mga pinalangin mo, hindi mo nakikita kung anong ginagawa ng Diyos sa likod ng mga ipinapanalangin mo, no? Kaya ang bawat isang Kristiyano dapat maging matyaga tayo. Maging matyaga. Huwag tayong magsawa sa pananalangin dahil darating at darating ang panahon kung tayo ay nananampalataya, nagtitiwala, na nalig, nasasagutin ng Panginoon yung ating panalangin, mangyayari po yan, lahat ng yan. Po? Sabi yan, ang pananampalataya ay nagtuturo sa ating maghintay. Matutong maghintay. No? Nagtuturo sa ating maghintay ng may pagtitiwala. Habang tayo ay naghihintay, natututo tayong nagtitiwala tayo at pagtsatsaga. Naroon yung pagtitiwala natin, naroon yung pagtsatsaga natin. At hindi mawalan ng pag-asa. Kaya nga po maraming nananalangin na hanggang ngayon hindi natatanggap. Kasi nga po, on and off, parang switch ng ilaw. Sisindihan, papatayin. Sisindihan, papatayin. Ano po? Hindi consistent. Hindi nagiging consistent yung prayer. Ano po? Kaya nga dito, sinasabi rito, ang pananampalataya ay nagtuturo sa ating maghintay ng may pagtitiwala at pagtsatsaga at hindi mawalan ng pag-asa. Marami po diyan nawawalan ng pag-asa, no? Konting delay lang ng Panginoon, kung nadidelay lang yung kasagutan ng Panginoon do sa prayer. Nanlalamig na, no? Nawawala na yung pagtsatsaga, tinatabangan na. Number 4 po, pananampalatayang may gawa. Pananampalatayang may gawa. Punta po tayo sa James na po, chapter 2. James chapter 2, verse 17. Sabi po dito, no? Sa James chapter 2, verse 17. Gayon din naman, patay. Gayon din naman, patay. Patay po. Hindi po yung physically, ha? Hindi spiritually. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Bakit po nasabi rito? Bakit po nasabi rito na patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Ano po? Sabi po diyan, ang tunay na pananampalataya ay hindi lang paniniwala. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala. Ito ay may kasamang gawa. Ano po? Pag tayo po ay nananalangin, meron po tayong ipinagpipray, ano po? Meron po tayong ipinagpipray, nananalangin po tayo ng financial. Nananalangin po tayo ng financial, ano po? Pag tayo nananalangin ng financial, ano po ang ginagawa ng iba? Lalo na kung kailangan na yung financial. Nagpipray ka sa Panginoon, pero after ng prayer mo, anong gagawin mo? Maghahanap ka ng mauutangan mo. Maghahanap ka ng uutangan. Ngayon, hahanap ka ng uutangan, pag nakautang ka, isipin mo, sinagot ng Panginoon yung prayer mo. Ano po? Ngayon, kung minsan naman, mananalangin, uutang, na may patubuan, akala mo, sinagot ng Panginoon yung panalangin mo, pero ano ang nangyayari po doon? Ikaw rin yung gumagawa ng sarili mong kapamaraanan. Ano po? Nagkukulang ka sa pananampalataya. Kukulang ka sa pananampalataya. Hindi po sinasabi rito na pananampalatayang may gawa. Ibig sabihin,
Nananampalataya ka, okay? After prayer mo, maghanap ka ng utangan mo. Dahil sabi nga niya kasi, may gawa eh. E di, gagawa ka ng paraan, kikilos ka. Di ba? Pero ang akala mo, tama yung ginagawa mo. Pero hindi po ganoon. Hindi po tinuturo ng Panginoon sa atin na tayo po ay lumalapit sa Kanya, lumalapit tayo sa Panginoon, at pagkatapos, tayo rin ang gagawa ng kapamaraanan sa maling kapamaraanan na ginagawa natin. Hindi natin nakikita, pag tayo po ay gumagawa ng sarili nating kapamaraanan na hindi naayon sa ating Panginoon, maraming problema ang nangyayari. Ano po? Maraming problema. Ano po? Sabi po diyan, kung naniniwala ka, kung naniniwala ka na magpo-provide, kung naniniwala ka ba na magpo-provide ang Diyos, gagawa ka rin ng hakbang na nagpapakita ng tiwala mo sa Kanya. Di ba? Pero hindi doon sa paraan na mangungutang ka. Di ba? Hindi doon sa paraan na mangungutang ka. Kung naniniwala ka na magpo-provide ang Diyos, gagawa ka rin ng hakbang na nagpapakita ng tiwala sa Kanya. Maraming paraan na hindi mo kinakailangan mautang. Kinakailangan magtiwala ka na kayang i-provide ng Panginoon. Maghintay ka lamang. Mangungusap ang Panginoon sa iyo kung ano ang gagawin mo, kung ano ang kapamaraanan na gagawin mo para mangyari yung sinasabi ng Panginoon. Ano po? Puntahan po natin yung sinasabi po dito, no? Abraham at Isaac. Ano po? Abraham at Isaac. Ano po? Sa Hebreo chapter 11, verse 17 to 19. Sabi po dito sa Hebreo chapter 11, verse 17 to 19, nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog, buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Na po? Naniwala siya na kayang ng Diyos. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay kahit sa patalinghagang pangungusap. Na po? Naibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ano po ibig sabihin doon? Ano po ang pinakikita rito sa Hebreo 11:17 hanggang 19? Nang subukin ng Diyos si Abraham, ganun din po nang ginagawa ng Diyos sa atin. Sinusubok tayo ng Panginoon. Sinusubok po ang bawat isa sa atin ng Panginoon. Kung tayo ba ay handang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kung handa ka bang sumunod, kaya mo bang isakripisyo? Sinabi ng Panginoon sa iyo, yung buong sweldo mo, ibigay mo sa church. Kaya mo bang gawin yon? Kaya mo bang gawin yon? Minsan pag sinabi ng ganun, na yung buong sweldo mo ibibigay mo sa church, paano naman yung mga babayarin ko? Paano naman yung mga pambayad ng ilaw, pambayad ng kuryente dito manggagaling? Andun na agad yung mga question, no? Andun na agad yung pagtanggi, no? Pero dito kay Abraham, hindi siya tumanggi, hindi niya sinabi, hindi niya sinumbat sa Panginoon. Na bagamat ipinangako ng Panginoon sa kanya, nakiisa manggagaling yung lahi niya. Pero bakit hindi nag-complain, hindi tumutol si Abraham? Dahil naniniwala siya na kayang buhayin o kayang i-provide ng Panginoon yung mga bagay na pangangailangan niya kahit si Isaac. Kaya niyang isakripisyo para lang sa pagsunod niya sa Panginoon. Dahil may pananampalataya siya na kayang buhayin muli ng Panginoon si Isaac. Yun ang paniniwala ni Abraham. Kaya lang, hindi ganun ang nangyari. Ipinakikita lang dito na sinusubukan lang si Abraham
kung hanggang saan yung kanyang pagtitiwala, kung hanggang saan yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya dapat ganun din tayo. Ganun din tayo, dumadaan tayo sa pagsubok ng Panginoon. Sinusubukan tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya. Kung minsan, maraming bagsak, maraming failure, maraming hindi nakakasunod doon sa pananampalataya. No? Lagi natin sinasabi, Kristiyano ako. No? Marami na akong pinagdaanan. Marami na akong pinagdaanan ng pagsubok. Okay, marami ka ng pinagdaanan ng pagsubok. So, pag marami ka ng pinagdaan ng pagsubok, naroon na yung pagtitiwala mo sa Panginoon na dapat naranasan mo na yung pagtitiwala sa Kanya dahil marami ka ng pinagdaan ng pagsubok. Di po ba? Kaya dapat matuto tayo na sumunod, makinig. No po, kung minsan, yun na nawawala sa atin, yung pakikinig. Yung pakikinig, minsan kinakausap ka na ng Panginoon pero hindi mo nadidinig kung ano yung sinasabi ng Panginoon dahil masyado ka nakapokus kung saan ka nakapokus. Ganon. Di po ba? Hindi lang siya naniwala, sabi po diyan, no? Hindi lang siya naniwala, kundi isinagawa ang kanyang isinagawa. Hindi lamang siya naniwala, kundi isinagawa niya yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Ano po? Nandoon yung pagsunod. Nandoon yung pananampalataya. Plus, sa pamamagitan ng pagsunod. Ano po? Kaya diyan sinasabi po diyan, ang pananampalatayang may bunga ay nakikita sa pamumuhay. Nakikita sa pamumuhay. Nakikita sa pamumuhay ng isang tao, ano po? Yung pananampalatayang may bunga ay nakikita sa pamumuhay, desisyon at pagtitiwala sa bawat araw. Pagtitiwala sa bawat araw. Doon po pinakikita doon. Lagi. Ano po? Number 5 po, ang gantimpala ng pananampalataya. Gantimpala ng pananampalataya. Punta po tayo sa Herbio chapter 11 verse 6 po. Herbio 11 verse 6 po. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Pakaganda po, no? Ang ganda ng salitang ito, no? Ang ganda ng verse nito. Sabi yan, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya nabibigyan ng kaluguran, hindi natin nabibigyan ng kaluguran ng Panginoon. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. No, kasi nananalangin ka, syempre naniniwala ka na mayroong Diyos, no po? At nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Kaya andun po yung reward, andun po yung gantimpala ng Panginoon doon sa mga nananalig sa Kanya. 1 John chapter 5 verse 4 po. 1 John chapter 5 verse 4. Ang sabi po dito sa 1 John chapter 5 verse 4, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos, napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ando po yung pagtatagumpay natin dahil po meron tayong pananampalataya. Kasi sinabi po diyan, napagtagumpayan na ng anak ng Diyos, napagtagumpayan na ng ating Panginoong Kristo, kaya't ating napagtatagumpayan na ang lahat ng bagay ayon sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ano po? Ang pananampalataya ay susi sa ano po? Ang pananampalataya ay susi, pinaka-key. Ano po? Unang-una, ang pananampalataya ay susi sa kaligtasan, kagalingan, pagtatagumpay sa kahirapan, kapayapaan sa gitna ng unos. Ano po? Panglas na po ito. Pangwakas na pagpapalalim. Pangwakas na pagpapalalim. Panginoon, hindi ko man, sabi po no, sabi po rito,
Ito is short prayer, parang short prayer na sinasabi mo sa Panginoon. Panginoon, hindi ko man nakikita ang lahat ng sagot. Hindi ko man nakikita ang lahat ng sagot doon sa mga panalangin ko. Pero, naniniwala akong tapat ka. Pero naniniwala akong tapat ka. Hindi ko man hawak ang bukas. Hindi ko man hawak ang bukas. Hawak mo ako. Sa iyo ako nagtitiwala. Praise God. Ano po? Purihin ang ating Panginoon. Yun lang po. At maiksi lang po ang ating pinag-aralan. At purihin ang Panginoon dahil sa maliit na pag-aaral natin ay pinakita rito ng ating Panginoon na dapat tayo ay maging mapagtiyaga, no? Maging matyaga tayo sa ating pananampalataya, no? Dahil ang pananampalataya ay may katiyakan sa lahat ng bagay na ating hinihiling sa Kanya. Kaya purihin po ang ating Panginoon at maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at nawa ay meron po tayong natutunan dito po sa magsing sharing nito. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father God, Lord in heaven, Panginoon. Lord, tunay nga po, Panginoon, na nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Papasalamat kami sapagkat araw-araw sa buhay namin, Panginoon, ay hindi po nawawala yung pananampalataya namin. Pagkagising pa lamang namin sa umaga, Panginoon, nariyan na agad yung pananampalataya namin, yung pagtitiwala namin, pananalig namin, na magiging matagumpay po kami sa araw na yun, Panginoon. Sapagkat alam po namin na ikaw po ay kasama namin, Panginoon. Kung kaya't Lord, tunay nga po, Panginoon, na kami po ay gabayan mo, samahan mo, patuloy kaming turuan mo, Panginoon, na maging matyaga kami sa aming pong pananalangin, matuto kami maging matyaga, Panginoon. Higit sa lahat sa aming pong pananampalataya at pagtitiwala, Panginoon. Na sa aming pong pananalangin, Panginoon, tunay nga po, Panginoon, na kami po ay bigyan mo, Panginoon, ng katyagaan. Alisin mo yung kainip, alisin mo, Panginoon, yung pagiging pag-aalinlangan, Panginoon, kundi matuto kaming makinig, Panginoon, matuto kaming sumunod sa iyo, Panginoon, at tunay nga po, Panginoon, matuto kaming magtiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat kailanman, Panginoon, hindi ka sumira sa iyong mga pangako. Magmula noon at magpahanggang ngayon, ay nararanasan namin ang pangako mo sa aming mga buhay. Kung kaya't, Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen.